Magandang goat farming mga kwatsero, kamusta kayo? Sana ay ayos lang. At ngayong araw nga mga kwatsero ay magpapastol kami ng kambing. At habang pinapastol namin tong mga kambing na to ay may napansin kami. Parang may sakit si Titang. At napansin ko nga mga kwatsero na parang may sakit si Titang. Wala siyang ganang tumawid dito sa tulay-tulay na ginawa namin. Dati kasi maliksi ito pero ngayon halos matamlay, tas nakita ko nga siya ay nagtatae. Kaya minabuti talaga namin na alalayan siya at dalhin sa pastulan. Me. At kung narinig nyo nga yung boses ni Titang mga kwatsero ay meron na talagang senyales na nahihirapan siya, hinang-hina na. Kaya lalo naming hindi pinabayaan. Hinintay talaga namin hanggang sa makarating siya sa tuktok. Okay. Ay! May sakit ka na nga. Sige na, pakawalan mo na. Ay talaga naman o Titang, may sakit ka na nga, nangaaway ka pa talaga. At sa puntong ito mga kwatsero ay sinundan ko muna si Titang at inobserbahan kung ano na ba talaga yung status ng kanyang kalusugan. Dahil pag hands-on ka talaga sa mga alaga mo mga kwatsero, kilala mo talaga yung behavior ng bawat isa. At dahil dito, mabilis mong malalaman kung may problema sa kalusugan nila. Bigla siyang umupo. At dito na ako nalungkot at kinabahan ng konti mga kwatsero. Kasi ang ginawa ni Titang ay humiga na lang dito sa pastulan. Bigla siyang umupo. At sa puntong ito mga kwatsero, hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Pero ang una kong ginawa ay nagdasal muna ako. Sabi ko, Lord, pinakitaan mo na ako ng miracle noon kay Flower nung nagkaroon siya ng mastitis. Tapos sinabayan pa ng bloat mga kwatsero. First time ko yun, as in hindi ko talaga alam dahil hindi naman ako expert sa pag-aalaga ng kambing 5 years ago. And to cut the story short ay nabuhay si Flower, ang mami ni Titang. Kaya miracle talaga yun para sa akin mga kwatsero. This time, same principle ang ginawa ko. Nagpray ako kay God, bigyan niya pa ng pagkakataon na mabuhay si Titang, lalo pat buntis ito. Hoy, Titang. Pero kahit may sakit na si Titang, ay atechona pa din siya. Tignan nyo yung side eye niya. Pero seryoso mga kwatsero, habang kinakausap ko siya dito, pinagmamasdan ko na siya. Nagkakandak na ako ng health assessment, mula ulo hanggang paa. Sabi ko, pag hindi ka pa umokay hanggang mamaya, ay tuturukan na kita ng gamot. Dahil worried din ako mga kwatsero, dahil buntis to si Titang at hindi ko alam kung kailan manganganak. May gatas na ba dito mo? May tubig na. Hoy, ang problema mo? Shh. Titang, bakit ka nagtatae? Ba't ka nangihina? Hindi naman ikaw ganyan. Ano nakain mo? Ha? Tuturukan talaga kita mamaya ng gamot. Hoy, Titang. Palakas ikaw. Ano ba kinain mo? At dahil nga nakita ko na wala talagang pag-asa si Titang, ay nag-isip na talaga ako mga kwatsero. Iiwanan ko muna siya dito at obserbahan sa malayo. Tapos sabi ko mamaya ay tuturukan ko na siya ng gamot. Dahil ang isa sa mga problema sa kambing mga kwatsero, kapag ka nagtuloy-tuloy ang kanilang panghihina, ay mahirap na itong agapan. Kaya dapat mabilis yung aksyon upang mabilis makarecover ang ating mga alagang kambing. At sa puntong ito ay nilapitan ko si Titang at pinilit na patayuin. Titignan ko kung kakain siya ng damo pero wala talagang pag-asa mga kwatsero. Nako. Kumain ka na. Dahil mahal natin ang ating mga alaga mga kwatsero, lahat ng natural na paraan ay talagang gagawin natin upang mapagaling sila. Kaya sabi ko sa mga bata ay kumuha ng dahon ng saging bilang gamot sa diarrhea. At sa puntong ito mga kwatsero, ako ay natuwa dahil nakitaan ko ng pag-asa na mabubuhay pa si Titang dahil kumakain pa siya ng dahon ng saging. Subalit sa itsura ni Titang mga kwatsero, makikita nyo naman na matamlay yung kanyang mata tapos yung pagkain niya ay talagang mahina. Manual feeding natin. Susubuan, ika nga. Basta kain ka lang ng kain ha. Pero kailangan nito mga kwatsero ng electrolytes mamaya.
Kaya pagdating sa kubo mga kwatsero ay binigyan ko agad ng vitamin si Titang at kinabukasan ay pinilit pa rin namin siyang bumalik dito sa pastulan. At eto na nga mga kwatsero, makikita nyo na yung improvement pagkatapos nating magbigay kahapon ng vitamins kay Titang. At heto na siya sa pastulan mga kwatsero, kumakain na, bumalik na din yung appetite niya at tumigil na din yung kanyang pagtatae. So kahit papano mga kwatsero ay okay na ako sa health niya. Ang worry ko na lang ngayon kung may epekto ba yung mga nangyari sa kanya sa anak niya. At heto na nga mga kwatsero, after 4 days, nung nanghina siya at natuklasan natin, ay nanganak na si Titang. Kaso may problema, ayaw niyang magpadede sa kanyang anak. Oo nga pala mga kwatsero, baby girl ang kanyang anak, isang doling at magiging future mommy dito sa aming farm. Kaya tiyaga lang talaga mga kwatsero upang malagpasan ang 2 linggo. Kasi once na matuto ng kumain itong baby goat namin, ay pwede na naming isama ito sa pastulan. Kayo ba mga kwatsero, nakaranas din ba kayo ng isang inahin na dumaan sa stress bago manganak tapos ang nangyari ay ayaw magpadede sa kanilang mga anak? Anong ginawa nyong aksyon dito mga kwatsero upang mabuhay ang kanilang mga baby goats? Dahil dito sa amin ay hinahawakan talaga namin ang kanyang mga paa para sa pilitang makadede ang kanyang anak. Kawawa naman mga kwatsero kung madidisgrasya. 5 buwan din namin itong inantay. At makalipas ang 3 araw mga kwatsero ay eto na ang itsura sa anak ni Titang. Kahit papano ay malusog-lusog na, hindi na siya nangihina at may kakulitan na rin ng konti. Isang magandang senyales na talagang effective ang ginagawa namin sa paghawak sa mga paa ng mami niya ay talagang nakakadede pala talaga siya. At isa pang haka-haka namin mga kwatsero kung bakit ganito ang naging tugon ni Titang sa baby girl niya. Dahil dumating kami sa kubo mga kwatsero, hating gabi na, ay nakita na lang namin na nasa labas na yung kanyang baby girl. So baka hindi niya ito nadilaan kaagad mga kwatsero, kaya hindi niya kinikilala na anak niya ito. At ngayong araw nga mga kwatsero ay 7 days old na ang anak ni Titang at marunong na talaga siyang magdede sa mami niya. Kaya sa mga tulad kong goat farmer, kapag ka dumating kayo sa punto na ganito ay wag agad kayong susuko. Ipaglaban muna natin ang alaga natin at wag kalimutang humingi ng tulong sa itaas. Dahil habang humihinga tayo mga kwatsero at ang ating mga alaga ay meron at meron pa ring pag-asa. Tulad sa nangyari dito kay Titang, akala ko talaga siya ay madidisgrasya. Pero hindi. Siya ay nabuhay at nagsilang pa ng isang magandang baby goat girl. At bago ko tatapusin itong content ko na ito mga kwatsero, pwede nyo bang sabihin kung saang lugar kayo at para malaman ko kung saan umabot itong video ko na ito. Please comment down below. Oo nga pala mga kwatsero, ako ay nagpapasalamat sa inyong mga suporta dito sa aking pagko-content tungkol sa mga alaga kong kambing. O siya, sige, hanggang dito na lang mga kwatsero. Mag-ingat kayo lagi, lalo na tag-ulan. Paalam! Bye-bye!